Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito dito ako sa Ayala Mall dito sa Bermosa pa rin, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pang special bike check episode. Yan, so ito yung bike check natin for today. So ito yung S-Works na Specialized Tarmac SL8. Yan, so galing ito sa ating mystery owner. Yan, so di natin nakikita yung ating mystery owner. So ako na lang magbabike check nitong bigatin at Japan na road bike, no? Yan, so mag-start muna tayo sa frame set. Yun nga, Specialized S-Works Tarmac SL8 na road bike frame set. Yan, syempre carbon fiber to, no? Tignan natin yung details ng carbon fiber. Yan, nakalagay dyan FAC Carbon 12R. Yan, design in California. Yan, so of course 700C, then size 49. Pag size 49 daw ay size small. Then syempre, kita natin na full internal, no? Wala tayong makikita na cable, mga cables, no? So full internal cable routing. Then ito pala, tingin ko pang BSA threaded pala, no? BSA threaded din na bottom bracket shell. Yan, then yung seat tube nito, yan, pang integrated na to sa design ng aero seat post ng Specialized Tarmac. Then, syempre, true axle yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan ay flat mount. Yan. Then, syempre, naka-true axle din at saka carbon fiber din yung fork ng Specialized S-Works Tarmac SL8. Then, sa ano naman, next naman sa cockpit, ito yung integrated handlebar na drop bar. Yan, ito yung Roval na 380 mm or 38 cm ang lapad. Then ang stem length daw nito is 80 mm. Then yung angle ng stem na to, sabi daw ay negative 10 degrees. Yan, kita natin yung mga aerospacers dito, no. Yung slick na slick at poging-pogi, no. Then ito yung bar tape na naka-install dito, no. So comfy naman at makapit na makapit. Yan. Then syempre yung headset nito, Specialized Tarmac SL8. Then tingnan natin yung details ng seat post, no. So ito yung carbon seat post ng Specialized Tarmac SL8. May pagka-setback ito. Setback na may dual bolt. Yan, dual bolt clamping system. Then next naman, yan sa saddle, ito yung 3D pre-dent saddle na specialized din na power saddle. Ito yung legit na power saddle. So hawakan natin. Yan, malambot na flex din. Then syempre carbon railings. Yan. So very comfy itong saddle na to. Next naman sa drivetrain. Yan, naka 2x12 speed na ang group set nito ay Shimano Dura Ace. Na ang model ito, ilagay ko na lang sa screen. Ano ulit yung model ito? 9170. Ayun. Yung Shimano Dura Ace 9170 na group set. So ito yung DI2 electronic technology. Power meter. Yan, with power meter, no. Yan, with power meter. Yan, wala na ka nang hahanapin pa, kompleto na. Yan, ito yung Drifter, so STI na Shimano Dura Ace na 9170. Yan, kita natin na yummy. Yan, yummy, no. Then ito yung crankset nito, no, ng Shimano Dura Ace. Tapos ito yung sa power meter. Then naka yung chain ring nito, naka mid compact na 12 speed, no. 52 30 60. Yan. Then yung haba ng crank arm nito 165 millimeters ang crank arm. Then ito yung yan, Nova Nova Ride na bottom bracket, no, na threaded. Then ito yung FD nito ito yung FD na Shimano Dura Ace na electronic DI2 na 9170, no.
Then sa ano naman, sa pedals yan. Yaming-yami na carbon na look. Pagkala ko look Kio pa rin to, pero ito ay Aero. Ito yung naalala ko. Ito yung ginagamit ni Tony Martin sa kanyang time trial bike dati. Ito. Then yan, kita natin na ceramic yung bearing. Yan, ceramic bearing yung nakalagay dito sa pedals na to. No? Then syempre yung pedals yung chain pala. Yan, Shimano Dura-Ace din yan. Then sa cassette sprocket naman, syempre Dura-Ace to. Ang hindi ko lang ilan kaya yung teeth nito? 11 ano po ito no? 1132. 1130. Yan, 1130 na series ng cogs no. Na 12 speed. Then syempre ito yung yummy din na Shimano Dura-Ace 9170 na RD na pang Di2. Yan, so ito yung sa drivetrain set, drivetrain na tong Specialized Tarmac SL8 no. Sa wheelset naman, yan ito yung gulong no. Wala akong makitang ano to. Continental yan to para. Yan Continental Grand Prix 5000 na 700 by 28C na foldable, syempre tubeless ready. Yan, ito yung ano naman, yung carbon yung rim set nito no, Roval. Yan, Roval. Actually lahat yan Roval. No? Ang model naman nito, yan. Yan, Roval Rapid CLX 622 X21 no. Yan, sabi ng owner nito, 51mm ang depth. 51mm ang depth dito sa harap. Then 60mm ang lalim sa likod. Then yung spokes nito, 2024 po ito, no? 2024. Yan, 2024 na spokes. Then ito yung hubs nito ng Roval, no? DT Swiss pala to. Yan, so i-check natin yung tunog nito kapag naka freewheel. Wow! Yeah! Yummy! Ayan yung tunog ng DT Swiss no? Dito sa Roval na rim set. Yan. Yan, okay na. Yummy talaga. Baliktad natin. Baliktad lang. Ay, di, okay na. Then, last na lang sa brake set, no? Siyempre, ano yan, naka-hydraulic brakes yan, na dual piston na, yan, Shimano, nakalagay dito sa calipers na to, Shimano BR R9, R9270. Yan, then sa ano na lang, sa rotors na lang, pare-pare lang. Yan, tignan natin yung rotors. Tignan natin, dito, malaki dito. Ayun, ito yung Ice-Tech no, na Shimano Dura-Ace din to, na ang model ay RTCL900. 160mm sa harap, then 140 no, 140mm sa likod, tapos floating. Yan, floating and center lock disc brake rotors. Yan, so sa mga gustong malaman kung magkano to, mahigit 900,000. Mas mahal to ng konti kaysa doon sa pinakamahal na budget ko, yung sa kay Franz no, yung sa Trek Madon naman. Kasi 900,000 yun eh. Ito mga 913,000 pesos itong halaga nitong Specialized S-Works Tarmac SL8. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa yaming pogi road bike, yan, i-comment na lang niyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, so maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.